Yan. Gandang hapon po muli. Ito po ang inyong lingkod na si Jun Palacol sa programang Kontrapunto. Tulad ng dati, bago tayo magsimula sa ating programa, ay humingi muna tayo ng gaway sa ating Panginoon. Sa mga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataong ito na ako po yung makarating ng safe at mapagprograma po sa lugar na ito. Paspasan niyo po rin po mga taong kasama ko. Ito po'y ginagawa namin upang ipamulat namin sa inyo kung ano po mga nangyayari sa ating bayan upang magkaroon po ng kaalaman ng ating mga makikinig upang makabuo po sila ng mga konkretong desisyon at malaman po ang mga pangyayari. Ito'y ginagawa namin sa katamis na pangalan ng ating Jesucristo, kasama po ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sa araw ng Espiritu Santo. Yun, napakarami hong mga pangyayari, mga nangyari ditong nakaraang araw. Yung pagtakas ni Bato sa Senado na mismo ang asawa niya nagsabi na nag-escape na raw ang asawa niya na kasama pa itong si Robin Padilla. Masyado hong komplikadong usaping ito. Sapagkat pwede ma-involve dito hindi lamang si Bato, kundi yung mga tumulong sa kanya. Ano pong ibig ko sabihin? Sapagkat sa ating pong umiiral na batas sa PD 1829, ang tinatawag po natin obstruction of justice. Yun nga po nang tinangkang hulihin si Bato, ang ginawa po ng Pangulo ng Senado na si Peter Allen Cayetano ay parang inarbor kay Director Matibag na huwag niyo siyang gagalawin. Ako ang magbibigay, ang Senado magbibigay sa kanya ng protective custody. Ibig sabihin nun, yung mga kalyado niya sa majority, ang nagbigay ng protective custody sa kanyang pangunguna. The mere fact na binigyan nila ng protective custody sa kanilang pananalita, ang ibig sabihin, kinikilala nila ang warrant of arrest ng ICC. Kasi bakit ka magbibigay ng protective custody kung walang basehan? Dahil inuhuli nga eh. So nire-recognize mo na mayroong warrant of arrest, kaya nga sinasagot mo ang pag-i-stay ni Bato sa Senado, nire-recognize mo. Ito naman pong ICC na inilabas, ito po ay may bisa ng ating batas sapagkat sa Republic 1998-51 na kung saan sinasad na kapag ka may kasong crime against humanity at ito ay dinidinig at mayroong pending na ginagawa sa International Criminal Court, maaring ibigay natin ang kustodiya o pagsusurrender sa kanya sa ICC sapagkat ito po ay naayon sa Rome Statute. Ang Rome Statute po ay isang international treaty na kung saan ang ating bansang Pilipinas ay signatory at kinikilala. At nakalagay din po sa ating Constitution na we recognize the international accepted law which form parts of our law of the land. Sapagkat ito po yung pinapayagan ng Constitution natin na kung ano man tratado ang pinirmahan po ng ating pamahalaan sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang Pangulo pa ho yata noon si Pinoy del 2011 niya si Pinoy pa yata ang Pangulo noon at niratify po ito ng Philippine Congress. Yan po.
At gusto ko rin po rin banggatin dahil sinabi ko na rin, naalala ko na ang 1951 po ay batas na ginawa po rito sa Pilipinas po yan. At karamihan po sa mga membro ng Senado na nasa majority, sila po ang mga signatory dyan. Yung po member ng mga majority. Kasama po sila kaya alam po nila yan. Ang batas na umiiral na yan, tapos sasabihin nila kailangan pa nating i-apply ang ang local court, kailangan pa rin padaanin. Ay hindi na po. Hindi na natin dapat padaanin. Didiscussing ko rin separately yung pagkukuha pa ng local court, kailangan mo na recognize mo na, separate ko sa ibang topic yan. So ganito nga po yan, nang pinayagan po ni Peter Alan Cayetano, nakupkupin po si Bato. Ibig sabihin po niya, sagot niya yan. At in as such, he's already committing sa crime of obstruction of justice punishable by Republic Act by Presidential Decree 1820 obstruction of justice. At isa pa rin ho, considering merong warrant of arrest, may warrant of arrest na kinilala na ho. Hindi naman po kinilala na Supreme Court sapagkat nung mag-apila po ang abogado ni Bato sa Supreme Court, meron na ho talagang valid warrant of arrest. Humihingi nga lang sila ng temporary restraining order, TRO. At yung ano po, yung para mapigilan po ang pag-aaresto kay Senator Bato. So, inano na ho nila, nire-recognize na ho talaga nila na meron talagang warrant of arrest yun. In-obstruct nila kasi ang NBI ho, ang trabaho, kasi naman law enforcement, proceeding pag meron silang valid warrant of arrest, hindi na po ito pwedeng harangan ng sino man. At walang bisa po yung sinasabi ni President Cayetano na pwede raw sila magbigay sapagkat ito raw ay nakasaad sa dati nating ginagawa na pag ikaw raw ay kasapi ng member of Congress by tradition lang ho yan pero walang batas yan. Sinasabi nila na at yung kanilang sinasabi nila na pwede nilang magbigay ng protective ay hindi nga po pwede sapagkat yung imposable penalty kay Bato ay more than 6 years. At ang Congress sa in session, hindi po applicable yan. Kaya sa tingin ko pwedeng makasuhan itong si Alan Cayetano na pwede lang pong i-file ang ombudsman or ng Department of Justice. Yan po ang pagkakaano sa ginawa nilang obstruction of justice. Yung at tapos inamin pa nitong huling mga balita, inamin pa ni Senator Padilla na nakiangkas lang daw sa kanya si Bato. Parang mahirap paniwalaan Alam mong wanted, isasakay mo. Tapos, ang sinabi pa niya, wala naman daw humarang. Siyempre, sino bang haharang sa inyo? Mga naroon na lang mga osaa yan. At kung mga pulis hindi basta-basta dahil hindi na hawak ang warrant of arrest. Nakisakay sa kanya at binaba pa niya sa bandang parteng Makati. Yung kitang-kita ko talagang harboring of criminal yung ginawa ni Senator Padilla yun. Kaya pwede rin siyang kasuhan ng obstruction of justice o kaya harboring of fugitive from justice.
Kaya't yun, bagay naman, ito namang si Padilla, dati na naman ito sanay ito sa kason, dahil ito, na-convict na ito ng possession of firearms, dati na po itong nakulong ito Kundi lang ito binigyan ng absolute pardon ni Duterte. Hindi ito makakalabas Kaya siya patay na patay kay Duterte. Kaya sabi pa nga niya, kahit narusunugin siya, lalabas sa kanya, ang buto raw niya ay butong Duterte pa. Kaya ganyan kaya mahirap yung mga yung nagmamagaling-magaling. Akala mo, porkit ikaw ay senador, alam mo batas, wala ka pang alam sa batas. Wala ka pang alam sa batas. Hindi porkit naging senador ka, may alam ka na, wala ka pang alam, kalam-alam. Wala kang kalam-alam, sorry to say this. Ayun na nga lang, pag talo mo kay Pangilinan, gusto pa sampa ng kaso sa Ethics Committee. Pangkaraniwan na siyempre, pagka kayo nagtatalo, tumataas ang boses. Kakasuhan daw niya sa Ethics Committee dahil tumataas. Pangkaraniwan naman yung pagka kayo nadadala sa diskusyon. Ako nga pangkaraniwan na sa akin yan. Pero hindi ako galit. Kaya lang nga lang ako sa takbo ng usapan. Meron nga ako isang alam na abogado, member ng ACRA Law Sabi niya pagka raw siya galit lalo siya nakapag-isip ng mabuti. Kasi parang di na nakakontrol kasi ang damdamin mo Kaya Senator Bato, palpakan na naman dito. So, ganun nga po ang pangyayari. Tapos, ito, nung mag-open na session, ito, nagre-reklamo itong si Pia Cayetano, na hindi man lang daw sila kinumusta ng mga minority senator. Paano kayong kukumustahin? Naroon kayong sa Senate. Kasi nagkakainan kayo, iinuman na kayo ng mga salad, makanuan doon. Nagkanuan kayo. Nagsasarap kayo, tatapusan sasabihin ninyo, kukumustahin kayo. But as a matter of fact, for the record, 4 na senador ang nag-ano sa kanila. Ang nag-text sa kanila. Tsaka, isang bishop po, ang nakriticize itong si Senator Pia Cayetano. Yung pag kinakailang pa ba ng hello, alam niyo naman na sa kayo nasa kapangyarihan. Kailan pa ba namang hello sa inyo? Nasa dyaryo po ngayon yan. Ngayon, ito naman po ating kasi marami yung issue na babalot dito nga po sa sigalot na nangyari sa Senado ay yung pong inimbestigahan po ng NBI at ng Philippine National Police. Ito nangyayari. Kinuha lahat nilang mga ebidensya, lalo na yung mga footage at mga CCTV. Nagkaroon po talaga ng malalim na investigasyon. Siyempre, alam naman natin na ang Philippine National Police at ang NBI meron pong mga kakayahan o experience sa pag-iimbestiga ng mga nangyari. Lalo napakahalaga niya na sila mismo ang involved. Lumabas na mas maraming nauna nagpaputok nga itong si Mau Aplaska. 26 siyang putok. At 8 naman sa dating sa mga kasamahan niya sa OSAA. 2 pang security personnel. Tapos ang sa NBI 5 lang. At sila pa nauna. Tapos sasabihin itong mga senador ng mga majority ngayon, sila raw under attack. Paano under attack? Samantalang yung lumabas, nagaling dyan kay Aplaska. 34. Paano kaya inatake? Yung 5 yun, parang it depends lang ng NBI yung para tigilan siya ng pagpapaputok sa kanya At very powerful pa ang ginamit ng mga gamit ito si Aplaska. Halatang kaya siya kinuha para protektahan mo si Bato. Si classmate yata niya, kasama niya sa PMA yan Yan si Bato Pero ewan ko lang ngayon, hindi siya mamroblema sa kasong haharapin niya. At sinabi pa niya,
Sinabi pa niya na splice daw yung CCTV. Sabihin, dinoktor, may mga kinedit na parte. Aba, mahirap patunayan yan. General, mahirap patunayan sila. Ano ang pagbabasihan mo? Kailangan may sarili ka ng report dyan. At yung report mo, mag-under pa ng validation. At ang Senado, sa pamamagitan ng majority, ay hindi nyo pwedeng imbestigahan ang sariling nangyari sa pamamagitan-kita yung hindi nyo naman trabaho yung mag-imbestiga. Kung meron tayong pending laws, pwede kayo mag-imbestiga. Pero yung nangyari yan, that is a crime na ho yung nangyari yan. Hindi nyo pwede imbestigahan nyo sapagkat hindi nyo trabaho o maggawa ng law. Ang mandate lamang is sa Senado ay to make law, to enact law, pass law. Hindi mag-imbestiga. If ever maghihiram kayong karapatan mag-imbestiga, attach ito sa pagpapasanin nyo ng batas. Pero hindi pwede maging primary ang pag-iimbestiga nyo para makagawa ng batas o pag-iimbestiga lamang. Hindi nyo wala ho yan. Ang pwede lamang gumawa mo yan ay ang executive. Ang executive na kung saan under niyang NBI at ang PNP. Ang PNP po ay dahil po sa DILG, Department of Interior and Local Government. Ang NBI naman po ay dahil sa under ng Department of Justice. Sila po ang ito pong dalawang ahensya ng gobyernong ito, ang DILG at yung ang Justice, Department of Justice, ay under po ng executive yan. Yan po ang trabaho nila, to implement law. Kaya hindi dapat pinipigilan ng pag-aaresto sapagkat trabaho pa ng NBI yan mag-implement ng valid warrant. Baka akala ng iba naging valid lang yung warrant ng sinabi ng Supreme Court. Meron na ho, valid na yung warrant. Sinabi nga lang ng Supreme Court na yung walang rights na malalabag. Kasi pagka nagkaroon lang po tayo ng TRO, baka po kasi merong labag na malalabag. Hindi po malalabag, sabi ng dahil valid yung warrant of arrest na yon. Tapos pipigilan ng legislative, hindi nyo naman trabaho. Yan, trabaho nyo lang gumawa ng batas. If ever kayo mag-iimbestiga, atas lang sa inyo ang pag-iimbestiga pagka meron kayong ginagawang batas. Kaya malalim mo ito ang pag-uusap na ito. At marayo ang mararating ito at marami ang tatamaan ho sa mga ganitong bagay. Napakalalim at napakano nito at marami po. Kaya siguro ngayon, nag-iisip-isip to siya plus ka, isang araw pa lang siya, suspended na kaagad siya ng 6 na buwan without pay. At hindi lang yun, may charge pa siya. May charge pa siya plus ka. Retired general pa naman ito, akala ko. Marami itong alam. Ang qualification lamang niya ay malapit siya kay bato. At yung kanyang pagpapaputok ko ay hindi valid yun. Sapagkat ang nagpapaputok lamang warning shot, yung mga law enforcement, hindi ho siya hindi to represent OSAA, Office of Security ng Senado. Hindi po yung law enforcement yan, mga security guard, kumbaga security lang mo yan, para mga security, para bang walang pinagkaiba sa mga security guard lang, to secure the protection of the senator. Pero wala silang mandate katulad ng ginagawa po ng NBI at ng PNP kasi sila po tinatawag na law enforcer. Hindi po siya law enforcer doon. Kaya pagpapaputok niya ay bawal ho yun. Kakumit siya ng batas. Nagbabiolate siya sa batas na yun. At kung magpaputok man siya, may sa operational manual, dapat may base, may beso. Kasi sa kanya, sabi niya, nakakita lang daw siya ng may mga heavily armored ng mga NBI na baka raw pumasok. Ay, yung feeling lang niya ho yun. Wala naman yung threat o imminent or inevitable. Hindi inevitable ho yun. Kumbaga sa criminal law, pag kayo
mag-cite ng justifiable ground, sabi niya meron sa imminent danger talaga na wala ka na magagawa. Wala ho eh. Sapagkat bago nagsimula, yung gulong yan ay nagsuot na kagad si Ablascan ng ng bullet vest. Ibig sabihin talaga handa sa makipag-harapan. At wala siyang karapatan paputukan huyaan. Dapat nakipag-coordinate lang siya. Masyado siyang very eager na protektahan yung kanyang amo na si Bato. At siguro may basbas din ito ni Cayetano. Si Cayetano na isang, sabi raw niya, appointed daw siya ng judge ng Panginoon. Akala mo, totoo kung malalaan, nakaluhod pa Alam mo, parang naman kayo pinagkaubo ni Kibuloy Ganyan-ganyan din ang ginawa ni Kibuloy. Nasa si Kibuloy? Nasa kangkungan ngayon. Sabi nga beavers involved in shell involves clothing. Mga shepherd na nasa involves clothing. Nakakasukating na ng itsura nitong si Cayetano pagka nag-ano pa ng Bible's verse. At yung kapatid niya, kala nyo, totoong-totoo na, we're under attack. Kayo nga nung script nyo naman yan Kayo naman may gawa niya, pagkatapos palalabasin nyo na na kayo under attack. Kaya marami naman sa social media na kayo, marami ang mga senador pala, dapat pala ito, hindi naging senador ang mga ito. Dapat pala ito nag-artista na lang. Baligtad, si Robin Padilla, artista, pumunta ng Senado. Ito naman mga kapatid na Cayetano, tulad ni Villanueva, dapat nag-artista na rin. Pwede pa manalo sa PAMAS. Akala mo, totoong-totoo We're under attack. Payayak pa. Kaya nakakaya kayo. Ikaw, Senate President, hindi ka ba nahihiya niyan yung mga kaklase mo at yung mga institusyon na pinanggalingan mong Ateneo sinuka ka na? Dahil yung values na pinaninindigan mo ay hindi na nagre-reflect na values ng mga graduate ng Ateneo. Ganyan din ang ginawa dito kay Legarda. Sa ginawa sa kanya ng assumption. May kayo pati ng UP rin. Ang ngayon, kakapalan ng mukha. Hindi kaya nakukusensya pa kaya mga ito. Ito kaya mga alagad ng, hindi ko alam mga alagad kayo ng Hindi ko alam kung ano kayo kayong alagad Pero pa sa pagiging alagad kayo ni Duterte, paano pa kayong alagad? Kayo pa kayong alagad? Pare-pareho kayo dahil mga Ewan ko nga ba? Ginagamit nyo pang reliyon para pansarili ninyo. Ang dapat ang topic ng reliyon, hiwalay natin. Iba yung topic ng politika sa reliyon. Yung paghahalo yan para lang masabi reliyon, nilalagyan nyo ng politiko para masabihin kayo ay hindi dapat criticize kasi kayo ay mga religyoso. Dapat separate yung gagamitin yun. Hindi pwedeng pagsabayin yung dalawang yun. Kaya ngayon, ayan, palagay ko marami pa ang mangyayaring ito. Sapagkat magiging komplikasyon ng mga pangyari sa Senado kasi nakuha ni Alan Peter Cayetano ang pagiging Senate President dahil inilusot niya si Bato. Na sinabi naman niya, inabit naman niya na sumakay sa kotse niya. Kaya nga sabi ni Robin, kaya raw niya sinama sa paglabas dahil wala raw kotse. Nakipag-hits lang sa kanya. Naku po, mahirap rin yun. Paniwala niya. Robin, sa mga bobo lang yan, pwede maniwala. Walang matinong isipan maniniwala sa'yo. Hindi naman bobo, hindi naman taong mga Pilipino, mga bobo, napakababa ng pagtingin mo sa kapwa Pilipino mo. Hindi kami bobo, no? Kaya humanda kayo sa mga consequence. At ito pa ang nababalitaan ko, according sa mga nababasa ko, naririnig ko sa radyo at papakinggan ko sa telebisyon, na yung pagkakahawak mo, Mr. Cayetano, sa pagiging Senate Presidency, baka hindi magtagal yan. Sapagkat, dalawa lang ang lamang nyo, 13-11, yung dalawang senador na dati ay neutral, si Subiri at si
at si JB ay pumanig na sa majority ay sa minority, kahit ngayon 13-11 na ngayon, pakanipis. Dalawa lang ang lamang ninyo. Kaya hindi kayo nakasigot. Pangyari, nakakahiya ka, Senator Cayetano, ikaw natapilang ilang araw lang. Sapagkat na nabubuo na po dito, ay dapat nung last mga ilang araw pa sana, dapat nagkaroon kagad ng pagpapapalit itong Lunes. Hindi nga lang humatanggap kasi ang kanilang ang gustong ipinagpo-propose ay ito si Cayetano. Si Escudero. Siya daw ang babalik dahil meron daw siyang bit-bit ng mga senador para mapatalsik uli ito si Cayetano. Hindi naman po katanggap-tanggap sa mga minorya sa pamumuno po ni Senator Soto at ni Lacson. Pangit ho yun kasi itong si Escudero, sinuka na ho ito eh. Tingnan ninyo. Subukan ninyo, pagka meron kayong kinain o ininom, tapos hindi nyo gusto, isusukan nyo, tapos kakainin mo na namang muli, sobrang nahuyan. Masyado ng pababa, integridad ng Senado. Wala na nga ho, integridad, lalo pang bababa eh. Kaya po hindi natuloy yun. Kasi kung pumayag lang itong grupo ng itong minority, natanggapin itong si Cayetano, ay dapat po, napalitan na ito si Cayetano. Hindi po. Ang nahihimigan ngayon ay ito raw si Sherwin Gatchalian ang napipisil ng mayorya at katanggap-tanggap sa minorya at mayorya. O nga naman, titinan natin si parang walang bahid ng mga anomalya o alingas-ngas. Itong si Senator Gatchalian at hindi natin matatawaran ang kanyang kakayahan. Sapagkat marami na po siyang pinangunahan ng mga komite sa Senado na napakaganda naman ang mga nagawa niya. At yung nga po pinakahuli ay itong sa pagpas niya nitong 2026 budget. Sapagkat alam po natin na yung nakaraang taon na budget na 2025 ang siyang pinakamaruming budget na kung saan ang mga kasami ng BICAM committee, yung tawag nating small BICAM committee ay 4 na lang dapat. May delegasyon sa senador at may delegasyon sa kamara. Nangyari yun, naging small committee na lang eh. Nakasapi niyan si Escudero na bilang chairman bilang president ng Senado at si Grace po. At sa mababang kapulungan naman itong si Speaker Martin Romualdez at si Saldico bilang chairman ng appropriation. May mga kaso na po yan. Kinakasuhan na po si Martin Romualdez at si Escudero. Dahil sa mga aligasyon nga na sinabi nitong si dating DPWH Yusek, kung saan nag-testify si Yusek Bernardo na kusang nakatanggap at kasi nag-insert itong si Escudero, si Grace po, si Martin Romualdez at si Saldico. Ngayon may kaso na ho ito. May nauna ng kaso si Saldico. Ngayon pinagkakasuhan naman ngayon itong si Romualdez at si Escudero. Palagay ko kasama na rin yan. Dahil kasama rin yan ito si Grace po eh. Yan ang mga pangyayari. Yan ang pinakamaduming budget. Pero ito na nakaraan, wala pong maganda nangyari. Talagang very efficient at transparent po itong si Senator Sherwin Gatchalian. Marami na pong, aside from that, siya po ay malaki na rin ang experience. Marami na experience na sa local government. Pagkakatanda ko, naging mayor pa yata siya ng
Naging mayor pa yata siya ng Valenzuela. Isa sa pinakamalaking lusot sa Metro Manila. Naging congressman. At yung mga kapatid niya, ang gagaling naman, talagang magandang pagpapatakbo ng DSWD, na kapatid niya rin po na mamahalaro, at yung mayor at congressman naman ngayon ng Valenzuela, magaling din po. Kaya sana magkatotoo na. At parang inacknowledge na yata parang nadulas yata ang salita si Cayetano, sabi nga niya noon na baka iboto rin niya raw si Gatchalian as Senate President. Sapagkat napakahalaga ho kasi sa impeachment proceedings na kung sino po ang mayorya sa hearing. Sapagkat ang presiding officer po, siya po ang magtitimo ng pag-uusap. Pwede niyang i-rule na walang basis ang argumento ng prosecution. Ang prosecution po dito ay itong House of Representatives na may mga volunteer private lawyer. Pwede niyang husgahan na walang basehan ang mga sinasabi. Kaya pwede niyang i-rule out yun. Pwede niyang i-object o sustain ang anumang mga argumento. Yan nga po ang mangyari sapagkat after po ng 10 days, calendar days, na binigay dito kay Inday by Vice President Sara, na kung saan sumagot na po siya, ipapabigay naman po yung 10 days after receipt ng articles of impeachment, 10 days yun noon, after receipt, iyan naman po ay ibabalik sa House of Congress, sa impeachment court, sa House of Representative Committee on Justice, sapagkat may answer charge siya, answer siya, reply naman ang Justice Committee. Kaya to satisfy yung compliance ng due process sa impeachment. Ngayon, pagka po yan ay nabuo na po mga araw na yan, probably July 6 ay magsisimula na po ang paglilitas dito kay Sara Duterte. Kasi natatakot to sila na baka pigilan kung kayong mga majority, kung itong mga grupo nila Cayetano, yun naman yan. Halatang halata supporter talaga ni Inday Sara yan. Ang nakakatakot to kasi, baka pag nagsimula na ang hearing, mag-file ka agad. May mag-file na isang defense lawyer ni Sara na i-dismiss ang kaso na sa impeachment proceedings o rules and regulations ay pinagbabawal po ang mga motion to quash at ang motion to dismiss. Bawal po yan. Pero wala po makakapag sabi kung ano mangyayari kapag isang member ng Senado, particularly sa minority, nasabihin na i-dismiss na ang kaso. So wala lang pag-uusap. Yung purpose naman nito, gusto ilatag ng minority yung mga ebidensya na sobrang naman po talaga mga overwhelming. Yung mga nilalaman po na ilalatag nila.
Sa 4 na article, yung unexplained wealth, yung pag-grave threat sa ating Pangulo, yung bribery, at yung sa hindi wastong paggamit ng confidential funds. Yung 4 po yan, masyadong napakatitibay. Tapos, isang iglap may magmumusol lang na tapos isusustain ng majority. Nako, parang napakalaking bagay napakasaklap sa atin mga mamamayan yan. Pinaghirapan tapos ganun lamang dahil lamang sa matatalo sa isang technical na bagay. Sinasabi dyan after the submissions of article of impeachment sa Senate and due process was observed, trial shall forthwith proceed. Nang ibig sabihin po ng forthwith ay to act immediately as soon as possible. O sabi nga yun ang bagong Supreme Court at reasonable time. Reasonable time ng July 6 na huyaan. Dahil natatakot itong grupo ng majority ngayon, ng mga kalyado ni Sara, napakabigat ng mga mahirap depensahan. Kung baga sa boxing, wala silang ipapanalo. Kung maglalaban-laban na suntukan doon sa lona. Kaya gusto nila i-technical kagad bago umakit sa lona, ipabagsakin na kagad through illegal manner itong kalaban. Dahil alam nila talaga at malalaman ng taong bayan kung anong mga nilalaman ng mga article of impeachment at talagang lahat makukunbik dahil lamang sa 4 na yan, napakahirap pong depensahan niya. Kahit 16 pa, Inday Sarang iyong abogado, napakahirap po niya. Kasi ebidensya na yan At pangalawa, hindi pwedeng hindi ka umarap kasi personal yan, paano malalaman pag hindi ka umarap dito, paano malalaman pag sinabi yan, pirma ba yan o hindi? Hindi naman pwedeng i-delegate yan sa mga abogado. Yun. Kaya kinakailangan talaga na naroon siya at kontrolado po ng grupo nila Soto ng bagong Senate presidency. Kundi mahihirapan po sila dyan. Katulad kunyari, magmotion itong si Robin Padilla, patay na tayo. Pa-dismiss ang kaso. Upon what base? Gusto namin majority kami. Walang basehan. So naalala ko tuloy itong si Attorney Bundok na siya po itong abogado ni De La Rosa na tumakbo po ito. Itong nakarang halalan under Duterte. Ngayon, nag-aabogado po siya kay De La Rosa. Sabi niya, sa kanila lang dapat padaanin yung warrant of arrest. Tony, nag-aaral ka ng abogasya. Ako rin nag-aaral ako, pero abogado ka. Nakapag-bar ka ako, hindi ako nag-abogado. Pero nung tinuturo sa atin wala naman nung sa sa rules of court yan na naihain mong warrant of arrest sa abogado. Personally, sa kanya, directed sa kanya yun Hindi pwede sa abogado yan. Ito na naman kapag abogado na hindi ko malaman kung tanga o nagtatanga-tangahan. Mahirap po mangyari yan, Tony Bondo, kaya atras mo na yan, ganyan nga. Bababa lang ang pagtingin sa iyo ng mga tao. So ngayon, yan magkakaroon na talaga ng talagang hearing na. Handa na talaga. At natutuwa nga ako sapagkat isa po sa mga private lawyer na voluntary, ito pong si Lorna Kapunan. Maganda yung mga argumento niyang sinasabi. Napakaganda At
Dahil sa passion ko makinig ng mga ganyang mga klaseng argumento, marami na po kong napakinggan ng mga abogado, ng mga dekampanilya, sila Professor Tomasi, sila Domingo, Ewo, sakita talaga nila. Walang binagbabasihan itong si Bato, pati mga senator minority. Wala ko nakikita eh. Talagang walang basihan eh. Kaya mahirap depensa ng kanilang mga pinagagawa. Kaya yun, magandang ating magiging siguro mga tao rito, tulad dito mga nakaraang mga nangyari sa atin, ng impeachment to ni Justice Corona, na kinalulungkot ko talaga sa pangyayaring yon. Ako po'y nalulungkot doon sapagka hindi po naging parehas doon kay Justice Corona. Ako po'y awang-awa sa taong iyon na namatay na masama ang loob. Bakit to? Ako'y nakipagsimpatya sa kanya. Kasi nakita naman po naman natin. Sa ngayon, sa labanan ho ngayon, kita ninyo, merong grupo ng DDS. Yung mga may majority ngayon. May grupo ng mga minority. Yan. So, dalawa yan. At mayroon pa mga transactional na senador. Ibig sabihin, depende sa bidding kung sila makikinabang eh. Sa nila, mga opportunist. Sa panahon ni Justice Corona, wala si Corona noon eh. Puro kay Pinoy lahat yung mga senador na yun. Wala sa kanya. At wala pa siyang pambigay ng mga pidap, ng mga between 50 to 100 million. Ito, pinagbibigyan pa. Kaya naawa ko, anong natira lamang kay Corona? Yung mga tao talaga, nakita nung gawin nyo ay, ang isa po riyan, itong si Bongbong Marcos. Talaga kita natin, talaga naman hindi naman boboto yan. Dahil Marcos at Aquino, matagal na ang labanan yan. Ito si namayapang Defensor Santiago, na ginagalang natin, napakagaling. Prinsipyo ang kanya ipinaglaban. Hindi po bumoto yan. 3 lang ho sila. Hindi bumoto. Kahit may mga pidap, at itong lalong kinabibig ko itong namayapa rin, na si Joker Arroyo, na dapat ito ay pumanik sa grupo nila Pinoy dahil siya po ay naging executive secretary ng ina ni Pinoy na si Cory Aquino. Pero ang kanyang yung kanyang prinsipyo at ang paniniwala niya sa rule of law. Yan kaya wala ng mga side na pula, puti, at yun nasa gitna. Wala kaya nakakaawa ho talaga. So ngayon mabalik ko tayo dito sa kaso natin. Kahit marami po ang makikinig to. Kaya nga lang parang may nanggugulo sa usapan. Nanggugulo, pinapasok na naman. Hindi ko alam kung ito si Aimee, kung anong gustong palabasin ito eh. Sabi niya, pero daw mga chismis, ito ang pinakamarites sa lahat eh, na baka magkakaroon ng pagpapalit ng konstitusyon para hindi magkaroon daw ng eleksyon. Sapagkat natatakot daw ang administrasyon ni Bongbong na pag lumusot si Sara, siyempre, lalo lalakas si Sara sa 2028. Qualified sa tumakbo. Yung sympathy sa, she will emerge as victorious. So malakas po siya. At ngayon, dahil sa ganyang pangyayari, dahil sa ganyang environment, mayroon siya talunin. Kaya pwede lamang daw gawain ng grupo ni Bongbong ay magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Sa anong paraan? 3 po kasing pamamaraan
para po mabago ang konstitusyon. Ito po ay ang Constitutional Convention na kung saan maghahalal po ng mga delegado. Magkakaroon po ng Constitutional Convention. Kakaroon po ng delegado bawat distrito. At isa pa, pangalawa, ito po tinatawag natin ng People's Initiative. Na direct na po magpo-propose ng amendment sa Constitution ang mga tao. Pero limitado lang po sila sa amendment, hindi po sa revision, hindi po pangalatang, kundi may mga specific provisions ng Constitution. At ang pangatlo, ito sinasabi ni Manang Aimee na Constituent Assembly, na kung saan ang dalawang kapulungan po ay papayag na palitan ang ating konstitusyon dahil ito raw ay magbe-benefit sa mga mambabatas at sa mga iba pang halal na opisyal tulad ng mga local official from governor, mayor, pababa po yan na ito magbe-benefit kaya wala raw ko kontra kasi extend down ng term nila. Magpalalabasin daw na masyadong hindi ideal magkaroon ng eleksyon dito dahil sa mga pangyayari natin, yung krisis na nangyayari, kaya ipapospone. Pag postpone mo yan, ang gagawin sa Constitution ay tatas daw po ang age ng qualification ng presidente. Hindi na raw po 45 years, kundi 50 na raw years. So, hindi daw kukwalify doon si Sara pag maging 15 raw kasi mga 45 lang yata si Sara. Yun daw. At ngayon, para pumayag, ito mga senador, congressman, at sa tulong din ng mga local government, may extended term, wala rolo election, walang gastos. So, meron silang extra 3 years. Talaga pong walang kabasi-basihan ng pangyayaring yan. Kung matatandaan po natin, Madam Aimee, marami na hong pinropose na constitutional ang mababang kapulungan. Pero ni isa po walang pumasa dahil hindi po pumayag ang Senado. Sapagkat natatakot ang Senado na kapag ka nagkaroon ng Constitutional Assembly, ay natatakot sila, baka mawala sila. Hindi na magiging unicameral, hindi na magiging bicameral, ibig sabihin, bicameral, dalawa sabihin ng dalawa bicameral, wala na po yung Kongreso, wala na po yung Senado, mawawala na po, kundi magiging Congress na lang po, unilateral. Magiging isa na lang po ang ating Kongreso. Ay hindi po tatakot po niyan ang mga senador sapagkat kung pagbabasehan po natin noong pong pinasa po itong Constitution ng 1987 Constitution na nagbotohan po mga delegado ng 1987 Constitution, nalalo lang po na 1 boto ang bicameral laban sa unicameral. Unicameral, isa na lang po yan. Wala na po ang Senado. Kaya takot. Kahit hindi pwedeng mangyari. Malayo sa katotohanan mo yan. Malayo. Tatakot ang mga senador. Baka sila maitsupwera. Kaya isa na naman, di malaman kung ano namang kachismisan ang pinangyari nito ng gugulo sa usapan. Itong si Madam Aimee. Kanina bago ako pumunta rito, ay tinignan ko po yung mga balita. Mga balita po sa Philippine Star, Inquirer, Manila Times, Daily Tribune, Rappler. Hindi pa ako sinasihan dyan. Tinignan ko pa rin po itong
mga ibang balita sapagkat yung aking pong bayaw na dating Mayor Joselito Ojeda ng Bulanay ay nag-text sa akin na sinabi doon na several individual may soon face warrant of arrest issued by the ICC. Yan ho. Meron kasi siyang pinsan sa Mulanay na dating Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre nakasama po sa mga co-conspirator. Sabihin co-conspirator, mga kasama ni Duterte sa pagpapatupad na kanyang drug on war. May kanya-kanya silang papel, kumbaga sa isang may conspiracy sila, kanya-kanya silang mga trabaho. Pagkat meron silang grand plan na hindi po ito masasakatuparang habat hindi po nagagawa ng kanya-kanyang grupong yan. At yung mga pumalit sa mga dating nakopo, kasi po itong si Bato, pagkatapos po niyan, sinundan na ng ibang mga chief of police katulad ni Vicente Danao at sa mga dating NBI na si Geran, sila Peña ng isa pong anti-drug yata, yan. Siguro yung mga taong ito, nalaman na nila yung balitang ito. Kaya ang ginawa ko, nag-scroll ako ng aking mga balita dito sa GMA News, nakita ko. Ang nakasulat nga po rito ay sabi rito, news update, GMA News, NBI. Ito sabi ng NBI, several individuals may soon face ICC warrants. Naku po, kita nila po ano nangyari kay Bato. Nagkakandaraba na. May mga protective custody pa kung ano nangyari. Ganun na mangyayari sa kanila. Mahirap po yung ganyan, alam nyo ba? Sa atin lang sa human experience natin. Ako nga lang kahit sino naman sa atin na nagdadrive, marunong nagmamaneho. Nagdadrive ka, bigla ka nalang pinara na isang traffic enforcer. Ninervyusin ka na. Traffic violation pa lang yun. Lalo ito. At nakita ho natin na naging buhay ni Digong sa Hague. Nilitrato nga niya, hindi natin makita kung ano hitsura na ron. Pinagbabawal pa nga ho yun At ang nakakabisita na sa kanya is restricted sa kanyang immediate members of family. Siguro kaya hindi makadalaw sa loob si Digong, si Hanilet, kasi hindi naman siya member ng family. Dahil sa common law wife, lang siya, jowa lang siya, hindi siya kasal. So hindi siya member ng immediate family. Kaya lang doon, pwede lang doon. Yan, si Katie, anak niyan. Yung dalawang si Paulo, si Baste at si Inday, yan pwede yan. Ganyan lang Tsaka kita na yun, hindi sila pwede magkumuha ng picture. Kaya wala tayong dyan kung anong hitsura na ron ni Digong Ang balita, sabi daw doon, nagpapail na naman itong bago niyang abogado. Siyempre, magpapasiklab itong bago niyang abogado para ma-justify yung pagkuha sa kanya na i-reviewin daw yung health condition. Meron ng doon, may mga findings na mga doktor doon very fit pa nga daw Kaya nga, lakit na siya very fit, ang hirap po ng buhay doon. Kaya kandara pa itong si Bato Mahirap po, brilyo, naroon kayo nag-isa lang sa kwarto ninyo. May computer ka, TV, yun lang ang kasama mo. Yun lang ang kasama, wala kang mautusan doon. Sino maglalaba? Baka kanya-kanya panlaba yun. Napakahirap na buhay yun noon. Mabalik din tayo kay Bato. Although may doubt ako sa PNP, kung ito mahuhuli ito,
Sapagkat kapwa nila ito pulis eh. Pangalawa, commander nila, mga mista ito eh. Pero yung mga sama ng mga mista, grabe samahan yan eh. Napatunayan niya nung nangyari noong 2011 kay Senator Pampilo Melaxo na meron siyang kaso kay Dacer Orbito na kung saan nagkaroon po ang warrant sa aparisya na inisyo ng Regional Trial Court. Pinapahuli siya pero hindi siya mahuli. Dahil paano siya mahuli? Dati sa Chief of Police, alam niyang operational procedure at marami siyang barkada kasama sa MISTA at PNP chief pa. Yun, doon ako kinakabahan. Kaya kasama nila ang NBI. Nagpe-prepare na ho rin silang ngayon. Kaya ito si Bato, kalagay ko, kahit ka na magtago, wala ka ng peace of mind. Para kang daga rito na patakbo-takbo ka kung anong mga sulok ang papasukan mo. Ang pinakamahirap po sa lahat yung wala kang peace of mind. Na bago ka matulog, iniisip mo, baka pagising mo may mga uhuli na sa'yo. May narinig ka lang isang, kung gising ka, pagising mo, isipin mo, ano naman kaya mangyari sa akin ito? Asa na naman kami lilipat nito? May tumunog lang na isang bagay, may napakan lang yung pusa, may tumulong, ininervyusin ka na. Palipat-lipat kayo. Palipat-lipat kayo ng lugar. Napakahirap po niya. Mahirap na parusa yan, yung ganyan patago-tago ka. So, ganun po ang mga mangyari dito. Ngayon naman po ay punta naman tayo dito sa akin ditong pagbabasa ko ng aking sa GMA News. Nakita ko naman itong litrato ni Marcoleta, si Senator Dante Marcoleta, na kung saan may kaso siyang plunder na kinakasuhan siya ng ombudsman. Bakit? Dahil doon sa tinanggap niyang campaign contribution pamula kila isa yata dyan si Defensor Bakit hindi niya inireport yung ganyan? Kaya yun, ang problema, hindi niya napapansin. Yung grupo ng mga bagong majority, puro may problema lahat. Yung tatlo, si Jinggoy Villanueva at si Joel Escudero, tatlo. Siguradong sasampahan ng kaso. Yung dalawa naman, si Bato at katulad na sinabi ko kanina, baka lumabas na ICC, ang next candidate niya si Bongo. So, tatlo plus dalawa, itong si Bato, ito si Bongo, 5, at yung magkapatid na bilyar na may kaso, na criminal charge, so yung sa price manipulation nila, na ginawa sa property nila. So, 7 sila. Ngayon, may dagdagan na naman. Itong si Marcoleta, 8. Pero saan ka nakakita ng ganyang grupo? At isa naman, yung kanyang anak, si Legarda. Nabola si Digong, no? Sila rin gagawa ng solar na hindi naman nila na-deliver yung dapat gawin nila, obligasyon nila sa solar. Kaya nga pinagmumutsa silang 24 billion. Yan, may kaso rin yan. Ewan ko lang, dito kaya dito sa ambassador ni Jesus Christ. Kaya yan. Kaya ngayon, sa aking pagmumuni-muni, ang aking conclusion palagi, na sinasabi ko sa mga tao at mga kakilala ko, sabi ko kung yung bunganga ni Digong ay medyo tumahitahimik, pati bunganga ng anak niyang si Sara, wala naman silang problema. Sa Bible scripture nga nakalagay doon by your mouth you will be judged. At sabi rin sa mga
in check sa kasabihan. More talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Eh, ang daming pinaganoan eh. Presidente ng sa buong na dapat irespeto nila. Pinagsabihan pa ng bobo. Okay lang iba ano yun. Sinikmura na lang niyan yun. Dinignan na lang. Sinarilan mo. Pero pag sabihin siyang adik, bangag, ay sobra na yun. Tapos pagtangkan pambuhay mo, yung ano ng tatay mo, pahuhukay, paano kagad sa libing ng mga bayani at ano sa West Philippine Sea. Eh sobra-sobra na yun. Siyempre, kahit ka na nangako si Pangulong Bongbong na hindi siya makikipag-cooperate para i-aresto si Digong ng ICC, noon ayaw niya talaga. Pero sino ba naman hindi magbabago? Kung ganyan naman ang ginawa sa'yo. So, tao lang si Bongbong para pagbigyan yung Interpol na hulihin na ito. Pero kung tumahimik lang sila, na gano'n naman talagang ginagawa pagkatapos ng isang Pangulo, tahimik lang. Wala silang problema, pati ito kanilang mga alipores nila. At si Sara, siguradong presidente na yan. Sino lalaban kay Sara? Kung nagtahimik lang sila, hindi sila nakipag-away kay BBM. At si BBM pang kukuha sa kanyang kapalit niya. Sino lalaban? Ang lakas na niya. Eh lalo wala makukuha dyan ng mga dilawan ng mga kandidato. Kaya yun, yan ang aral sa inyo, mga Duterte. Kasi yung behavior mo eh. Behavior mo kasi lumabas yung pagkatao mo eh. Doon lumabas sa psychiatrist report na kaya hiniwalay ng asawa mo yung pagkatao mo. Sa analysis nitong si Dr. Dayan, isang psychiatrist na mayroon kang kasamahan. Mayroon kang kasamahin, pulo ikaw ang tama, walang mali. Eh pati nga Diyos, minura mo eh. Kinwestiyon mo eh. Kaya ganun talaga ang buhay. Kaya sa ating mga kababayan, ano po natin, i-monitor po natin ang proceedings dito po sa impeachment. Sapagkat pag nalaman po yan, tayo ay nakatutok. Bawat galaw po na senador, sila po ay mag-iingat-ingat. So ngayon po, tapos na po ang ating palatuntunan at ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat at sana'y magkita-kita tayo muli sa susunod na Sabado. Maraming salamat po sa inyo at God bless you all. Ay!